kung ako ang tatanungin, sana not more than 40,000 kilometers yung natakbo ng sasakyan. Kung kaya, less than 5 years old lang. And as much as possible sana, full kasa maintain, no? Talagang sinusunod niya yung PMS ng kasa. So, dyan sa mga ganyang klase ng kotse, medyo may kamahalan yan. Pero mas tiwala ako na walang magiging problema. Pero kung sabihin na natin, sige, kasi hindi naman talaga yan yung bentahin na sasakyan, ano? Usually, yung mga edad ng mga bentahing sasakyan, mga more than 5 years old, mga 7 years old, nasa 60,000 kilometers. Well, kung ganun yung maaabutan ninyong kotse, ang advice ko sa inyo, like for example, yung presyo, yung ano ninyo, yung budget ninyo is 400,000 sa scenario. Huwag kayong bibili ng 400,000 na kotse. Ang bilihin nyo lang is around maybe mga 350. Ganun lang yung hanapin ninyo. Para at least, kung magka-problema man yung nabili ninyong second hand, meron kayong amount na mahuhugot agad para ipagawa. And maganda rin naman kasi minsan pag kayo yung nagpagawa, alam niyo yung piyesang nilagay. So, you have peace of mind na hindi na magkakaproblema yung piyesa na yon o yung parts na yon. So, yun yung maganda rin naman minsan, ano, pag ikaw yung nagpagawa, alam mo kung ano yung nilagay. So, kung nagtipid ka talaga, merong ano, may cons yun, 'di ba? Pero kung okay naman yung nilagay mong piyesa, sure ka na wala kang magiging problema. So, yun lang yung suggestion ko sa inyo pag bibili kayo ng second hand. Lagi niyong iisipin na may masisira. At yung masisira na yon, dahil may pera naman kayo, mapapagawa ninyo ng maayos. Sabihin na natin, in the next 5 years, wala kayong magiging problema dun sa scenario na yon. Okay? So yun mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea, no, regards second hand. Again, huwag nyo isasagad yung pera ninyo, maglaan kayo ng pera sa repair para kung sakali man, hindi matitenga yung sasakyan ninyo dahil wala kayong pera ang pampagawa.